Desidido ang empleyada ng Philippine Airlines na ireklamo sa Kamara at sa Ombudsman ang umano'y nambastos at nang insulto sa kanya na si Party List Representative Eulogio Magsaysay. Nagsorry na si Magsaysay pero ginigit di niya pabalang din daw siyang di daw niya pabalang na sinagot ng empleyado o sinagot siya ng pabalang ng empleyado. Nakatutok si Sherry Ann Torres. Nanginginig pa rin ang PAL Customer Service Agent na si Sara Bonin Ocampo habang kinikwento ang pambabastos umano sa kanya ni Ave Party List Representative Eulogio Magsaysay. Hindi raw niya palalampasin ang umano'y pambabastos kaya sa susunod na linggo, sasampahan niya ang kongresista ng unbecoming conduct sa Ombudsman pati na sa Ethics Committee ng Kamara. Kanina kasama ng mga supporter, pumunta si Sara sa Eisenhower Tower sa Green Hills, San Juan kung saan daw nakatira si Magsaysay. Ano bang naging kasalanan ko sa iyo, Mr. Magsaysay? Kunting respeto naman. Babae ako. Hindi ko makalimutan yon. Minsan nang humingi na paumanhin ang kongresista. Aminado si Magsaysay na pagsalitaan niya si Ocampo at nag-ugat daw yon sa di magandang pagsikot ni Sara sa kanya. Ito rin daw ang laman ng complaint na kanyang inihain sa PAL. Pero sabi ni Sara, gusto raw ng kongresista na makatabi ang dalawang anak patungong Los Angeles noong December 17. Ang kaso, puno ang eroplano. He was looking at me like this. Said, "Sir, do you have a problem with me?" And right away he said, "Shut up, you bitch. You menopausal bitch." He said, "Papa, sesante kita." Ma'am, may I request that we be seated together, most particularly my 10-year-old son. To my surprise, she said, "Oh, is that within my powers to do anything?" I was looking at her dahil surprise ako eh. Lumapit siya ulit sa akin. Sabi niya, "Sir," almost face to face, "Sir, do you have a problem with me?" Dahil upset ako, doon ko na bitawan yung mga salitang menopausal bitch. Muling humihingi ng dispensa si Magsaysay. Minasama raw kasi niya ang taas ng boses ni Ocampo dahil hindi niya alam na ganun talaga siya magsalita. Whatever offensive, sexist remarks I have made or uttered, nasabi ko, nabanggit ko, I apologize. Madali lang magsabi ng apology eh. Madali lang gawin yun eh. Handa raw si Magsaysay na harapin ang kaso at anumang parusang kaakibat nito. Tiniyak naman ni Majority Leader Neptali Gonzales II na magiging patas ang Kamara. Reprimand o sermon, suspension at expulsion ang pwede maging parusa ni Magsaysay oras na makitang guilty nga ito. Dumistansya naman ang PAL management sa isinagawang kilos protesta kanina. Karapatan naman daw ito ni Ocampo at ng ibang empleyado. Iniimbestigahan na rin daw nila ang gusot sa pagitan ni Magsaysay at Ocampo. Sherry Ann Torres, Nakatutok, 24 Oras. Pirmado na po ni Congressman Manny Pacquiao ang kontrata ng laban nila ni Sugar Shane Mosley. Sa ika-7 Mayo nakatakda ang bakbakan sa MGM Grand sa Las Vegas. Didepensahan ni Pacman ang kanyang kampyonato welterweight ng WBO o World Boxing Organization. 3 beses naging world champion ang 39 na taong gulang na yan na si Mosley. Pero maraming boxing fans ang nadismaya nang siyang napiling susunod na kalaban ni Pacquiao. Sa Marso, magsisimulang mag-ensayo ang Pound for Pound King sa lungsod ng Baguio. Pinatid ko na doon kay Michael Cons yung contract ng fight at permado ko na. So tuloy na yun. Si Mosley naman kasi is magaling din na boxing hero at may pangalan din sa larangan ng boxing. So magandang laban din yan dahil si Mosley dating world champion din yan at yung Margarito, ninakaut niya si Margarito eh. Samantala, kababalik lang po sa lungsod ng General Santos si Pacquiao at ng kanyang pamilya. Nagbakasyon sila sa Australia at sa Japan bilang bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ng kanyang misis na si Jinky. Wagi ang isang Filipino film sa New York International Independent Film and Video Festival 2010. Itinanghal bilang Best Short Film sa International category ang pelikulang Latus na idinirect ng GMA Davao reporter na si John Paul Seniel. Ang Latus ay Visayan word na ibig sabihin ay pamamalo. Base ito sa totoong kwento ng isang dalagita na sinasaktan ng kanyang ama.
Layo ng short film na matigil ang corporal punishment o pagpaparusa sa mga bata tulad ng pamamalo at pangungurot. Kabilang din ang latus sa top 10 films ng Cinemalaya 2009. Balik trabaho na si Regine Velasquez matapos ang kasal nila ni Ogie Alcacid last December. Kamusta naman kaya ang kanyang pagiging Mrs. Alcacid? Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Naka-drag, makeup at in character bilang bading si Regine Velasquez nang bisitahin namin sa taping ng I Heart You Pare ngayong hapon. Ito ang unang araw ng pagbabalik trabaho ni Regine matapos ang bongga at much talked about wedding nila ni Ogie Alcacid nung December. Kahit nga may sakit ang songbird dahil daw sa dami ng activities nilang mag-asawa nitong nakaraang Pasko at Bagong Taon, ay kailangan raw niyang bumalik sa trabaho. Parang nanganganay lang, pero pareho pa rin naman kasi it's the same people that I'm working with. Yun nga lang medyo mahirap ngayon kasi medyo I'm not feeling very well, but I'm okay, yeah. Sobrang nag-e-enjoy daw ang songbird sa pagiging Mrs. Alcacid. Date kami ng date. Nang-cute nga eh, kasi kung kailan kami nag-asawa, tsaka kami nagde-date. Labas kami ng labas, basta nung New Year, after Christmas, after New Year, nakakalat lang kami lagi. Kinakarir nga raw ni Regine ang pagiging housewife at madalas nga raw niyang ipagluto ang kanyang mister. Abala nga ako sa pagluluto, kaya yata nagkasakit-sakit na ako kasi panay ang luto-luto ko. Ayun, nung Christmas, nung New Year, ako yung designated cook. Sa mga nag-aabang naman ang kanilang magiging chikiting, huwag raw mainip dahil maging sila raw ay naghihintay rin. Mag-abang muna tayo, kasi ako din nag-aabang eh. I don't wanna put pressure just sa sarili ko and sa kanya. At habang wala pa ang baby, pansamantala ay abangan na lang muna ang bagong primetime soap nila kung saan makakatambal niya si Ding Dong Dantes. Sana subaybayan niyo po at sana panoorin niyo kasi kakaibang mundo naman ito. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. At yan po ang mga hottest chika for today. I'll see you tomorrow. Ako po si Pia Guanyo. Mel? Salamat, Pia. Nagdiwang ng ika-100 anibersaryo ang College of Law ng Universidad ng Pilipinas. Isa sa mga pinakatampok sa pagdiriwang na iyon ay ang pagbibigay parangal kay dating Chief Justice Renato Puno. Nakatutok si Rauna Crisostomo. Saksi ang mga haligi at dingding ng gusaling ito sa hirap, tiyaga at pagsisikap ng bawat estudyante at maging guro ng College of Law sa Universidad ng Pilipinas. Dito nagsimulang mahubog ang kamalayan sa batas at serbisyong panlipunan ng maraming negosyante, tagapagtanggol ng bayan at maging presidente ng bansa. At sa ika-100 taong anibersaryo ng kolehiyo, isang alumnos na gumawa ng marka sa lipunan ng binigyang pugay at karangalan. Ginawaran si dating Chief Justice Renato Puno ng Doctor of Laws Honoris Causa, ang pinakamataas na parangal na binibigay ng kolehiyo. Dahil yan sa kanyang mga reformang ginawa sa hudikatura, pagpapanatiling malakas at walang bahid na hustisya sa bansa at malasakit sa mga biktima ng extrajudicial killings. For being a man of law, prose and religion, who exemplifies the modern Filipino intellectual, and for fulfilling his responsibilities and civic duty to the nation through years of invaluable public service. Let me first thank the Board of Regents for this honor, confirming me an honorary doctorate degree. Saksi sa parangalang ilang mga kilalang alumni kabilang na sina dating Chief Justice Hilario Davide, Senator Edgardo Angara at GMA Chairman and CEO Attorney Felipe Gozon. Paghanga at inspirasyon naman ang napulot ngayon ng mga estudyante ng kolehiyo. Very privileged kasi hindi naman lahat na-admit or tinatanggap dito sa College of Law. Syempre pressured at mafe-feel mo yung burden na dapat mag-aaral ka mabuti dahil hindi lang para sa sarili mo yung ginagawa mo, kundi para sa Filipino people. Nakaka-inspire din to see them na hopefully someday kami rin ganito rin yung mangyayari.
Kaninang umaga nagsimula ang pagdiriwang ng sentenaryo ng kolehiyo sa itatayong UP Law Centennial Dormitory na eksklusibong gagamitin ng mga UP Law student. Pinasinayaan din ng ilang bagong gawang silid sa Malcolm Hall. At kanina, inanunsyo rin ang pagsasakatuparan ng UP Satellite Campus sa The Fort Taguig sa susunod na taon. 4 na profesional na kolehiyo kabilang ang law sa magtatayo ng extension classes doon. Ginugunitan namin ang teaching law in a grand manner. At sinasabi namin, naniniwala kami, honor and excellence, leadership and service, passion for excellence. So ito yung kahalagahan ng Centennial. Sunod-sunod pang mga aktibidad ang inilatag para sa buong taong pagdiriwang ng UP Law Centennial. Rauna Crisostomo, Nakatutok, 24 Oras. Muling iginawan ng People Asia Magazine ang People of the Year Award sa ilang Pinoy na hinangaan sa kani-kanilang larangan itong nagdaang taon. Kabilang po yan sa mga pinarangalan ang kapuso actor na si Dingdong Dantes at syempre ang aking partner na si Mike Enriquez. Nakatutok si Mariz Umal. Naging maningning ang gabi ng parangal para sa mga kinilalang People of the Year para sa taong 2010 ng People Asia Magazine. Sa loob ng 7 taon, kinikilala at pinararangalan nila ang mga taong hinahangaan sa iba't ibang larangan. Kabilang sa nagkamit ng prestigyosong award ang 24 Oras anchor na si Mike Enriquez, na ayon sa mga organizer ay unanimous choice sa larangan ng broadcasting. Tinawag pa nga siyang news giant ng People Asia Magazine. You're in the company of mga movers and shakers, and shapers. You're in the company of people na may kakayahan na to make things happen, ika nga. Kaya napakalaking hindi swerte kundi hamon na mapasama sa kanila sa pag-umpisa ng pagbabago. Isa naman sa pinakabatang awardee ang isa pang kapuso na si Dingdong Dantes na sa edad na 31 ay malayo nang narating sa kanyang karera. Mga tao talaga na respectable at magagaling sa kanilang ginagawa, and para sa akin yun pa lang isang malaking karangalan na para sa akin. That's why siguro after tonight I will be more motivated to do better things. Kinilala rin ang husay ng internationally acclaimed industrial designer na si Kenneth Cobonpue sa pagdidisenyo ng mga furniture. Mas sumikat pa siya matapos tangkilikin ng mga Hollywood stars gaya ni Angelina Jolie, Brad Pitt, Lucy Liu at Robert De Niro ang kanyang likha. It feels good to be in such a distinguished company of people. I want to put the Philippines back on the map, on the world stage. Kabilang din sa mga pinarangalan ng floral architect na si Ratchi Cuna, Father Rocky Evangelista SDB, Architect Felino Palafox Jr., President at COO ng Philippine Airlines na si Jaime Bautista, ang mga fashion designer na sina Ret Ayala at Josie Natori, Miss Universe 4th runner-up Venus Ra, si Maestro Ryan Cayabyab at si Senador Juan Ponce Enrile. Panawing pandangal si Pangulong Noynoy Aquino na ginawaran din ng People of the Year Award noong nakaraang taon. You have displayed commendable dedication and excellence in your chosen fields, never thinking twice about sharing your talent with the nation. You have elevated the stature of our country by standing up in your chosen fields and have made our presence felt on the world stage. Ginawaran din ang special award ng bar blast victim na si Raisa Laurel na mismo si Pangulong Noynoy Aquino pa ang nagbigay. The blast that robbed you of your legs could have defeated a normal person, but instead it brought out the best in you. Very thankful and speechless po. I'm really overwhelmed na the President, nanggaling pa po mismo sa Presidente yung mga words na yun. Special awardee rin ang French national and CEO ng Eurocopter na si Thierry Te na hindi nagdalawang isip sa pagpapahiram ng kanyang mga milyong-milyong halagang helicopter makatulong lang sa mga Pinoy na nabiktima ng bagyong Ondoy. All of these people are part and parcel of what we call the cream of the crop. The cream of the crop that we would like to emulate. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Congratulations sa organizers at sa lahat ng ginawaran ng parangal na People of the Year. Siyempre, unang-una ang itong parts. Salamat, partner. Blow out, ha? Salamat, People Asia. Blow out. Salamat. At yan po ang mga balitang aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala mula sa tahanan ng katotohanan. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Walang bahid politika, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.